Hi guys, welcome to another episode of our travel vlog. And here's our itinerary for day 1 going to Siquijor. Time check 4 AM, andito na kami sa Terminal 3 and sinadya talaga naming mas maaga na at least 1 hour before onboarding. Imagine guys, galing pa silang Zambales, mga 6 hours away from Manila. Kaya yun, medyo inaga namin para makapagpahinga pa silang konti. Time check 5 AM, onboarding na kami going to Dumaguete Airport. Weather natin is medyo cloudy, but then pagbaba naman natin is maraw naman siya, although kinakabahan kami that time kasi sa weather app, raining siya the whole day sa Siquijor. Time check 6:15 AM, nakalapag na kami sa Dumaguete Airport and luckily maaraw naman siya. Time check 6:45 AM, sumakay po kami ng transport van going to Dumaguete Port at ang binayad lang namin is 500 pesos. Bale, hinahabol nga pala namin yung 7 AM na biyahe going to Siquijor Island. Yan, after makuha yung ticket, dali-dali na kami pumunta sa Dumaguete Port kasi onboarding na kasi yung 7 AM na biyahe going to Siquijor. Yan, as you can see, tumatakbo na yung mga kasama ko kasi parang malilate na kami kasi onboarding na yung ocean jet na papuntang Siquijor Island. Ayun guys, make sure to bring your own medicine lang if you are prone to seasickness kasi medyo maalog nga yung mga ganitong ferry. Yung travel time pala going to Siquijor is nag-range lang around 30 to 45 minutes depende sa condition ng dagat. Ayun, after 36 minutes, nakalapag na rin kami dito sa may Siquijor Port. Ayan, makikita nyo nga pala yung napakalinaw at napakagandang dagat ng Siquijor. Palabas na nga pala kami ng Siquijor Port para i-meet si kuya na nag-rent ng motor. Yan, fashion na puti nga pala yung napili namin na i-rent ng motor, and sa trip nga pala namin dito sa buong Siquijor, ang mode of transportation lang namin is via motorcycle lang. First stop pala namin is the Swakihan Guest House. Bale, ito nga pala yung napili naming accommodation kasi nga very Instagrammable yung place, especially yung papasok ng mismong guest house nila. Yan, you can take photos and shoot videos while entering their guest house. Ito nga yung results ng videos na na-shoot namin sa papasok dito. Bali, iniwan lang pala namin yung gamit dito sa accommodation and proceed na kami sa itinerary. Mag-brunch muna nga pala kami sa Boo Cafe, mga 10 to 15 minutes away from our accommodation. Yan, time check 10:30 AM. Dito na po kami sa may Boo Cafe and we're going to have our brunch here and take photos kasi maganda yung view dito, lalo na doon sa may bandang may mga net. Ayan, bawal nga po pala ipasok yung mga slippers, maliiwan lang po sa labas. Ayan, quick tour lang tayo sa buong resto ng Boo Cafe.
Makikita yung mga take photos, may net part, yan. Ito nga pala yung menu nila sa Book Cafe. You can pause na lang for reference. Yan, ito nga pala yung magandang view outside the Book Cafe. Pwede po kayo mag-take pictures, videos. Meron din pala sila mga staff na magagaling kumuha na pwede kayo magpa-picture sa kanila, ganyan. Sa food naman is okay naman yung mga food nila, worth the price naman. Sa serving, mabilis naman sila mag-serve ng food. Yan, must try nga pala yung frozen iced tea. Yan. Yeah, recharge lang sila ng konti, then proceed na kami sa second itinerary, which is the Old Balete Tree. Time check, 1 PM. Andito na tayo sa Old Balete Tree. Ang entrance fee is 20 pesos only. Yan, pwede po tayo makapagpa-foot massage sa mga malalaking tilapia. And yun, kinakain nila yung mga dead skin cells natin sa paa. Sa una medyo nakatakot kasi nga sobrang lalaki ng mga isda. Pero nakakiliti lang naman sila pag kinakain nila yung dead skin cells. Time check, 1:30 PM. Andito na kami sa Lazi Church and Convent, the oldest church in the province of Siquijor. First time ko nga lang pala gumamit ng Fajo na motor, and super smooth lang naman yung takbo, and madali lang siya gamitin, and napakagaan lang po niya. Time check, 2 PM. Andito na tayo sa may hapitanan. Dito yung nagpipicture gamit yung broomstick, yung parang mga witch. Meron din pala silang mini coffee shop na pwede nyo bilhan in case na mahaba yung pila sa may picturean sa may broomstick. Yan, simple lang naman yung instruction. Tatalon ka lang ng nakatupi yung paa, then sila nang bahala kumuha. Yan nga pala yung mga kuha ng mga photographer dyan sa hapitanan. Yung mga one take lang naman yung mga pinagagawa namin dito, and sanay na silang kumuha, kaya yan, mga maganda naman yung kuha na picturean sa amin dito sa hapitanan. Yan, from hapitanan, last destination namin ay sa Salagdoong Beach, mga 20 to 25 minutes away from hapitanan. Yan, super okay naman yung takbo namin going to Salagdoong Beach, and yung weather is nakisama naman, medyo maaraw, and yun, di kami naulan dito sa Siquijor, thank God.
Picture-picture lang muna kami dito sa matataas na puno. Pag nakita nyo nga pala yung mga matataas na puno na yan along the way sa Salagdoong, ibig sabihin malapit na kayo sa Salagdoong Beach. Yan, dito na nga pala kami sa Salagdoong Beach entrance. Iniiwan nga pala yung mga motorsiklo dito sa may entrance kasi mga tuk-tuk and multicab lang yung pinapapasok dun sa loob ng resort. Time check 3 PM. Papasok na kami sa may mismong Salagdoong Beach. Mga 3 to 5 minutes walk lang naman siya papasok. Ayun, must try nga pala itong charcoal ice cream dito sa Salagdoong Beach. If you're looking for ice cream na kakaiba yung texture, yan, try yung charcoal ice cream. Yan, super excited sana kaming talunin itong pinakamataas na talunan dito sa Salagdoong Beach. Pero hindi siya pwede kasi mababaw yung dagat. Kaya yun, picture-picture na lang kami dito. And ang pinakatalunan na lang nila is yung pinakamababa. Ayun, nag-rent na nga din pala kami ng drone para meron kami drone shots dito sa may Salagdoong Beach. And then, nagamit din namin yung drone sa pagtalo namin doon sa pinakamababang talunan. Ang binayad nga pala namin sa drone is 800 pesos. Drone shots dito sa taas and then isang drone shots doon sa talunan na pinakamababa. Ito po yung drone shots ng paikot sa may Salagdoong Beach. And this is the other drone shots na na-avail namin dito sa may talunan. Yan, kasama na po siya dun sa binayad naming 800 pesos. Time check, 9 PM. Dito na kami sa may JJ's Backpackers Village. Dito na kami magdi-dinner and konting chill and inom lang. Yan, if you're looking for a place to chill, to drink, to party, yan, dito lang siya sa JJ's Backpackers Village.
Mga 5 minutes walk lang siya from Swakihan Guest House. And that's it for our day 1 here in Siquijor. Thank you for watching. God bless you all.